Magandang araw po sa inyong muli. Ngayon po ay isang panibagong paksa ang ating tatalakayin tungkol sa kautusan ng Diyos. At ito po ay ang katanungan na dapat ba nating ituro ang 10 utos ng Diyos? At sana po ay inyong subaybayan ang ating pagtalakay mula sa pasimula hanggang sa matapos. At ating pong tignan ang malaking bisa at leksyon na ating makukuha mula sa ating pagtalakay na gagawin. Ang paksa po na ating tatalakayin ay dapat bang ituro ang kautusan ng Diyos? Ang tanong po sa atin ay dapat po ba na ituro ang kautusan ng Diyos? May nagtuturo po sa amin na pastor na nagsasabi na hindi na raw dapat ituro ang kautusan ng Diyos kasi wala na raw tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na raw tayo ng biyaya. Ano po ang sabi ng Panginoon hinggil dito? Narito po ang sabi ng Panginoon. Sa Mateo 5:19, ang wika po ng ating Panginoong Hesus ay, ang sino mang gumanap at ituro ito, tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Napakalinaw po na mismo ang ating Panginoong Hesukristo ang nagsabi na ang sino mang gumanap at ituro ang kautusan ng Diyos, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. At ang sabi sa Mateo 28 verse 22, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga iniutos ko sa inyo. Ito po ay kabilang ang 10 utos ng Diyos. Kaya malinaw po na ang ating mismong Panginoong Hesukristo ang nag-uutos sa atin na ating ituro ang 10 utos ng Diyos. At si Kristo po mismo, ang ating pinakasakdal na huwaran, ay nagturo ng 10 utos ng Diyos. Ang sabi sa atin sa Patriarchs and Prophets Tagalog 430-431, at si Kristo mismo ay nagsabi, huwag ninyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan, sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ng lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Ito po ay sa Mateo 5:17-18. Dito ay kanyang itinuturo hindi lamang kung ano ang naging utos ng Diyos at kung ano ay iyon noon. Itinuturo niya na iyon ay kailangan sundin habang ang langit at ang lupa ay nananatili. Ang kautusan ng Diyos ay sintibay ng kanyang luklukan. Yun ay kinakailangan sundin ng tao sa lahat ng kapanahunan. Napakalinaw po na talagang itinuturo ng Panginoon hindi lamang ang 10 utos ng Diyos, kundi ang sabi po doon, kasama rin po yung itinuturo niya kung nakailangan nating sundin ang 10 utos ng Diyos habang ang langit at ang lupa ay nananatili. At ang sabi po rito ay ang kautusan ng Diyos ay sintibay ng kanyang luklukan. Yun ay kinakailangan sundin ng tao sa lahat ng kapanahunan. Ang sabi sa atin sa awit 119 verse 64, mapalad ang tao na iyong pinarurusahan, O Panginoon, at tinuturuan mo sa iyong kautusan. Mismo ang Panginoong Hesukristo po, ating Panginoon Diyos, ang sabi po doon ay nagtuturo ng kautusan. Kaya ang sabi po rito ay mapalad ang tao na iyong pinarusahan, O Panginoon, at tinuturuan mo sa iyong kautusan. At itinuro din po ang 10 utos ni Adan ng ating mga unang magulang. Ang sabi sa Patriarchs and Prophets Tagalog 428, itinuro ni Adan sa kanyang mga anak ang kautusan ng Diyos, at yun ay ipinasa ng Ama sa anak sa sumunod na mga lahi. Kita niyo po ay ang si Adan mo mismo ay nagturo ng 10 utos ng Diyos, at ito po ay ipinasa sa mga sumusunod na
henerasyon ng mga lahi ng mga tao ay itinuro nila ang kautusan ng Diyos. At bukod po sa kanya ay itinuro din ito ni Noe. Ang sabi sa Patriarchs and Prophets Tagalog 428, ang kautusan ay iningatan ni Noe at ang kanyang sambayan, at itinuro ni Noe ang sa kanyang mga anak ang 10 utos. So mismo si Noe po ay malinaw na binabanggit dito na iningatan ni Noe at itinuro ang 10 utos ng Diyos sa kanyang sambahayan, lalo-lalo na sa kanyang mga anak. At itinuro din ito ni Enoch. Ang sabi sa Patriarchs and Prophets Tagalog, page 99, ang mga lalaki ay tinuruan ni Enoch na maaring masunod ang mga utos ng Diyos, na samantalang namumuhay sa kalagitnaan ng makasalanan at marumi, magagawa nila sa magitan ng biyaya ng Diyos ang tanggihan ang tukso at maging dalisay at banal. At itinuro rin ito ni Abraham. Ang sabi sa Patriarchs and Prophets Tagalog 164, ang pag-ibig ni Abraham sa kanyang mga anak at sa kanyang sambahayan ang nag-akay sa kanya upang ingatan ang kanyang pananampalataya, upang ibahagi o ituro sa kanila ang isang kaalaman tungkol sa mga banal na kautusan bilang pinakamahalagang pamana na maiiwan niya sa kanila at sa pamamagitan nila sa sanlibutan. Kaya mismo ang ating mismo si Abraham, ang mga sinaunang patriarka, ay itinuro nila ang kautusan ng Diyos sa kanilang mga sambahayan at sa mga sumusunod na lahi o henerasyon ng tao. At bukod po dyan, ang sabi sa Patriarchs and Prophets Tagalog 702 ay ang 10 utos pala ay pangunahing aralin sa mga paaralan ng mga propeta. Ang sabi po, ang pangunahing aralin sa mga paaralan ito ay ang kautusan ng Diyos, kabilang ang mga tagubilin na ibinigay kay Moses, banal na kasaysayan, banal na tugtugin at panulaan. So isa sa mga subjects na itinuturo po sa tinatawag na School of the Prophets o yung paaralan ng mga propeta ay ang aralin hinggil sa kautusan ng Diyos. At si Esdra, yung ating mga naunang patriarka, ay nagturo din ng 10 utos ng Diyos. Ang sabi sa Prophet and Kings Tagalog 502, si Esdra ay naging guro ng kautusan. Sinikap niyang idiin sa bayan ang kabanalan ng kautusan at ang mga pagpapalang matatamo sa pamamagitan ng pagsunod. Napakalino po na si Esdra po ay naging tagapagturo o naging guro ng kautusan at itinuro niya iyon sa mga tao. At sinabi niya na ang pagsunod dito ay ay magtatamo ng pagpapala. Kapag sinusunod natin ang 10 utos ng Diyos, ay meron pong tinatawag ng mga nakalakip ng pagpapalang ipinagkakaloob ang ating Panginoon. At itinuro nito ni Ellen G. White at ating mga naunang mga early Adventists. Ang sabi sa Faith and Works, page 51, sa mga pagpupulong sa Orebro, ako'y hinimok ng Espiritu ng Panginoon na ituro ang kanyang kautusan bilang dakilang pamantayan ng katuwiran at babalaan ang ating mga tao laban sa makabago, huwad na pagpapakabanal na ang pinagmulan ay pagsamba sa kalooban kaysa sa pagpasakop sa kalooban ng Diyos. Napakalino po na mismo si Ellen G. White, ang lingkod ng Panginoon, ay itinuro ang kautusan bilang dakilang pamantayan ng katuwiran. At itinuro din ito at dapat din itong ituro ng mga reformador sa panahon ngayon. Ang sabi sa Testimony Volume 7, page 139, nakatayo sa harap ng sanlibutan bilang mga reformador, dapat nilang ituro o ipakita ang kautusan ng Diyos ay saligan ng lahat na tumatagal na reforma. Sa malinaw, tiyak na mga linya, dapat nilang ituro o ipakita
ang pangailangan ng pagsunod sa lahat ng kanyang mga utos. Narito po ay dapat palang ituro ang 10 utos ng Diyos ng mga reformador. At sabi po ay dapat nila ito ay pakita ang kautusan ng Diyos ay saligan ng lahat ng tumatagal na reforma. At sabi rito ay sa malinaw at tiyak na mga linya, dapat nilang ituro o ipakita ang pangailangan ng pagsunod sa lahat ng kanyang mga utos. At bukod po dyan ay dapat ituro ito ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ang sabi sa Desire of Ages Tagalog, page 72, ituturo ng mga ama at ng mga ina sa kanilang mga anak na ang kautusan ng Diyos ay isang anyo ng kanyang ugali, at pagka tinanggap nila sa kanilang puso ang mga simulain ng kautusang ito, ay nababakas ang likas ng Diyos sa kanilang isip at kaluluwa. Napakalinaw po na dapat palang ituro ng mga magulang ang 10 utos ng Diyos sa kanilang mga anak. At kapag itinuro po nila ito, ang sabi po doon ay ang kautusan pa ng Diyos ay isang anyo ng kanyang ugali. At pagka tinanggap nila sa kanilang puso ang mga simulain ng kautusang ito, ay nababakas ang likas ng Diyos sa kanilang isip at kaluluwa. Ang maigpit na pagsunod ay dapat ituro ng lahat. Ang sabi sa Testimony Volume 5:38, ang maigpit na pagsunod sa kautusan ng Diyos mula sa prinsipyo ay dapat ituro at ipatupad. Napakahalaga po na dapat palang ipatupad. Kaya ang sabi po sa atin ay, ang sabi po dito sa larawan, this sort of law is the direct command of God. For example, the 10 Commandments. It requires strict obedience. It reveals the nature and will of God. And it still applies to us today. Sabi ito, we are to obey this moral law, not to obtain salvation, but to live in ways pleasing to God. Napakalaga po na sundin ang kautusan ng Diyos sa isang maigpit na paraan. Yan ang nais ng ating Panginoon. At ang sabi sa Faith and Works, page 18, bilang paalala sa mga magtuturo, ang kautusan ng Diyos ay malawak ang itinatalakay at ipinahayag sa mga kapulungan halos tigang ng karunungan ni Jesucristo at ang kanyang kaugnayan sa kautusan tulad ng sandog ni Cain. Isang paalala po sa mga magtuturo ng kautusan. Dapat po kapag itinuturo ito, ay dapat nakasentro, nakapaloob ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang sabi po rito, ang kautusan ng Diyos ay malawak ang tinatalakay at pinapahayag sa mga kapulungan na halos tigang ng karunungan ni Jesucristo at ang kanyang kaugnayan sa kautusan, tulad ng sandog ni Cain. At ang sabi sa atin, Bible Commentary Volume 5, 1933, tuwing ituturo ang kautusan sa mga tao, hayaan ang mga tagapagturo na ituon sa trono na binalantukan ng bahaghari ng pangako ang katwiran ni Kristo. So dapat pag ituturo po natin ito, dapat ito ay nakatuon sa trono na binalantukan ng bahaghari ng pangako ang katwiran ni Kristo. Mahalaga po na nakapaloob dito ang tinatawag nating katwiran ni Kristo, at mahalaga po na isentro natin ang pagtuturo ng kautusan ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi sa atin sa 1888 Materials Volume 2, page 806, at mababasa rin natin sa Bible Commentary Volume 5, page 1137. Ang sabi po ay meron isang dakilang katotohanan na dapat panatiliin sa isipan sa pagkasaliksik ng katotohanan. Si Kristo at siya na napako. Bawat ibang katotohanan ay pinagkakalooban ng impluensya at kapangyarihang katugon sa kaugnay nito sa temang ito. Sa liwanag lamang ng krus na ating maunawaan ang mataas na likas ng kautusan ng Diyos. So kapag itinuturo natin ang kautusan ng Diyos, sa liwanag ng krus ay mauunawaan natin ang mataas
na likas ng kautusan ng Diyos. Kaya po, sa pagtuturo ng 10 utos ng Diyos, dapat natin ituro si Kristo at siya na napako. At sabi po rito ay bawat ibang katotohanan ay pinagkakalooban ng impluensya at kapangyarihan katugon sa kaugnayan ito, sa temang ito. At ang sabi po sa atin, sa liwanag lamang ng krus na ating maunawaan ang mataas na likas ng kautusan ng Diyos. Ang sabi sa atin sa Testimony to Ministers, page 92, ang mensahe ng Ebanghelyo na kanyang biyaya ay ipagkakaloob sa iglesia sa malinaw at tiyak na mga linya upang hindi na muling sabihin ng sanlibutan na ang mga Adventista del Septimo Dia ay nagtuturo ng kautusan, ngunit hindi itinuturo o naniniwala kay Kristo. Napakalaga po na sa pagtuturo natin ng 10 utos ng Diyos ay nadun po ang ating Panginoong Jesucristo. Dapat ang maging sustansya, ang maging kabuuan, ang maging kalulatian ng 10 utos ng Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong po ay bakit dapat nakasentro kay Kristo ang pagtuturo ng kautusan? Ang sabi dito sa Selected Message, Book 3, 176, ang kautusan ay kompleto at buo sa dakilang panukala ng kaligtasan kung ito ay ipinahayag sa liwanag na sumisikat mula sa napako at nabuhay na tagapagligtas. Ulitin ko po, ang kautusan ay kompleto at buo sa dakilang panukala ng kaligtasan kung ito ay ipinahayag sa liwanag na sumisikat mula sa napako at nabuhay na tagapagligtas. Napakalaga po na dapat ipahayag natin ang 10 utos ng Diyos batay sa liwanag na sumisikat mula sa napako at nabuhay na tagapagligtas. At ang sabi po sa atin ay sino po ang mga hindi nagtuturo ng kautusan ng Diyos? Ang sabi sa atin sa Christ Object Lesson Tagalog, page 332 hanggang 333. Ito po ay yung mga leader ng sinauna at makabagong Hudyo. Ang sabi po ay, hindi ba marami ang sumusunod sa mga hakbang ng mga pinunong Hudyo? Hindi ba pinahihiwalay ng mga guro ng reliyon ang mga tao sa maliliwanag na hinihingi ng salita ng Diyos? Sa halip na turuan sila ng pagtalima sa kautusan ng Diyos, hindi ba tinuturuan nila sila ng pagsalangsang? Buwat sa maraming pulpito ng mga iglesia ay tinuturuan ng mga tao na hindi na nila tungkuling sundin ang kautusan ng Diyos. Ang itinataas ay ang mga salit-salin sabi, mga palatuntunan at mga kaugalian ng mga tao. Kaya po ay ang hindi pa lang nagtuturo ng kautusan ng Diyos ay yung mga leader ng sinaun at yung makabagong Hudyo sa panahon ngayon. Ang tinatawag nating modern Israel. Ibig sabihin ito po ay mga simbahan, mga iglesia na sa panahon ngayon na halos hindi na itinuturo ang 10 utos ng Diyos. Kaya po hindi nila alam po ano yung kasalanan, ano ba yung masama, alin ang tama, sapagkat walang pamantayan, sapagkat ang 10 utos po ito ay tinatawag na pamantayan ng pag-uugali para makita ng tao kung sabay nagkakasala o hindi. Napakalaga po na ituro at ipakita sa mga tao ang nilalaman ng 10 utos ng Diyos na nakapaloob sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pansinin po natin, ang sabi sa awit 100, ang sabi po rito ay ito naman ang dapat na maging pangusap ng mga nagnanais na maturuan ng 10 utos ng Diyos. Ang sabi po sa awit 119, page 64, ituro mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. At ang sabi sa atin, ang pinaka po sa atin sa lahat ay nais ng Panginoon na ituro natin ang kautusan sa iba't ibang mga paraan. Ang sabi sa Deuteronomy 6:7-9, ang sabi po ay at iyong ituturo ng buong sikap
sa iyong mga anak at sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumalakad sa daan at pagka ikaw ay nahiga at pagka ikaw ay bumabangon at iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at magiging pinakatali sa iyong noo at iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang daan. So dapat pala natin ituro ang 10 utos ng Diyos sa iba't ibang paraan. Ipinakita po dito sa Deuteronomy 6:7-9. Ano man ang ating ginagawa, tayo naman ay nakaupo, tayo naman ay lumalakad sa daan na higa, ay dapat nating ituro sa ating sambahayan ang tungkol sa 10 utos ng Diyos. At ang sabi sa atin, sa PK, Prophet and Kings Tagalog 380, ang sabi po doon ay sa panahon ng paglalakbay sa ilang, ang Panginoon ay nagbigay ng saganang probisyon sa kanyang mga anak upang maalaala ang mga salita ng kanyang kautusan. Matapos makapasok sa Kanaan, ang mga banal na utos ay uulitin sa mga tahanan sa bawat araw. Ang mga ito ay malinaw na isusulat sa mga haligi ng pintuan ng bahay at ilalatag sa mga alaalang sulatan. Ilalapat ito sa musika, pati po sa musika, at aawitin ng mga kabataan at katandaan. Ituturo ito ng mga saserdote sa mga pagpatitipong publiko, at ang mga pinuno ng bayan ay gagawin itong pagbubulay-bulay sa bawat araw. Kaya po ipinakita po rito yung mga iba't ibang mga paraan na ginagawa noong unang panahon kung paano nila itinuturo ang 10 utos ng Diyos sa iba't ibang mga paraan. At sa panahon ngayon ay sa magitan po ng ating YouTube sa Faith of Jesus, FOJ Ministry, ay maaari nyo na pong mapakinggan, mapanood via YouTube ang iba't ibang kautusan ng Diyos mula unang utos hanggang 10 utos. Ay pwede anytime na kayo po ay bakante at walang ginagawa, ay pwede nyo pong mapakinggan na kahit paulit-ulit nyong pakinggan, sapagkat habang pinapakinggan po natin ang 10 utos ng Diyos ay makikita natin ang bisa at unti-unting makikita natin na nagbabagong ating ugali, na katulad ng ugali ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ang 10 utos po ay tinatawag na transcript of Christ's character. Ito po yung sulat o pinakasulat ng ugali ng ating Panginoong Jesucristo. At kapag yan ay ating pinag-aaralan, binabasa, pinag-aaralan at pinapanood natin yung pinalawak na 10 utos ng Diyos, ay makatutulong ito ng malaki sa atin upang mabago ang ating mga ugali sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na siya nagbabago ng ugali ng bawat isa sa atin. At ang sabi sa atin, bilang na dapat natin tandaan, ang sabi sa Great Controversy 478, kung ang kautusan ng Diyos ay maipanumbalik na sa tamang posisyon nito, saka pa lamang magkakaroon ng pagpapanibagong sigla ng sinaunang pananampalataya at kabanalan sa gitna ng kanyang nagpapanggap na bayan. Ulitin po natin, kung ang kautusan ng Diyos ay maipanumbalik na sa tamang posisyon nito, saka pa lamang magkakaroon ng pagpapanibagong sigla ng sinaunang pananampalataya at kabanalan sa gitna ng kanyang nagpapanggap na bayan. Kaya dito po ay kapag naibalik na po sa tamang posisyon ang 10 utos ng Diyos, ay magkakaroon po ng tinatawag na revival of primitive faith and holiness sa gitna ng bayan ng Diyos. At ito po ay sa pagpapanubalik niya ito, ay makikita natin na ang 10 utos ng Diyos ay, ang sabi po ay, Christ is the substance and the entirety of God's law. Si Kristo ang
sustansya at kabuuan ng kautusan ng Diyos kapag pinag-aralan po natin ito. At pinalawak kung ating pong panonoorin po isa-isa ang ilang mga paksa sa 10 utos ng Diyos. Mula unang utos hanggang ika-10 utos. At isa-isahin po natin yan. Panoorin. Ulit-ulitin. Mapakinggan. At makikita po natin dito sa ating, kapag ginagawa po natin yan, makikita natin ang ating Panginoong Jesucristo. Makikilala natin ng gusto ang ating Panginoong Jesucristo. At magkakaroon tayo ng ugnayan, malapit ng ugnayan ng ating Panginoong Jesucristo sa patuloy nating pag-aaral ng 10 utos ng Diyos. At ang sabi po sa atin ay isa pa sa mga katanungan po sa atin ay ano naman po ang ibig sabihin ng under the law o nasa ilalim ng kautusan, sapagkat may nagtuturo po na wala na raw tayo, hindi na dapat natin sundin ang kautusan sapagkat wala na raw tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na raw tayo ng biyaya. Ano po bang ibig sabihin ng nasa ilalim ng kautusan? Sa mga sulat ni Pablo po ay merong ilang mga mahirap unawain na kailangan natin ng tulong ng banal na Espiritu upang maunawaan ito. Ang sabi sa atin sa The Consecrated Way, page 22 by A.T. Jones, to be under the law is to be guilty, condemned, and subject to the curse. So yung palang pag tayo nasa ilalim ng kautusan, ang ibig sabihin pala nito ay paglabag sa mga utos ng Diyos. Kapag tayo lumalabag sa 10 utos ng Diyos, tayo pala ay nasa ilalim ng kautusan. To be under the law is to be guilty, condemned, and subject to the curse. Yan ang sabi po sa atin. At ang sabi sa atin sa isang aklat po, The Glad Tidings, page 80 by E.J. Wagoner. Ito naman po ang sabi sa atin. Ngunit bago dumating ang panampalataya, ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan. Na nakukulong tayo hanggang sa ang panampalataya ay pahayag pagkatapos. Galatia 3:23. Alam natin na anumang hindi sa panampalataya ay kasalanan. Roma 14:23. Kaya nga ang maging sa ilalim ng kautusan ay katumbas ng pagiging sa ilalim ng kasalanan. Yung pala ang katumbas ng pag sinabing under the law, ibig sabihin ito ay under sin. Yung pala ang katumbas nito. Na pag minabasa po tayo sa mga aklat ni Pablo na ilalim ng kautusan, ang katumbas pala ito ng pagiging sa ilalim ng kasalanan. Ang biyaya ng Diyos ay nagdadala ng kaligtasan mula sa kasalanan. Kaya kapag tayo sumampalataya sa biyaya ng Diyos at hindi na tayo sa ilalim ng kautusan, dahil tayo'y pinalayang mula sa kasalanan, yung mga nasa ilalim ng kautusan ay mga manlalabag ng kautusan. Yung pala ibig sabihin, kapag tayo po ay nasa ilalim ng kautusan, tayo pala ang ibig sabihin pa nito ay manlalabag ng kautusan. Ang matuwid ay wala sa ilalim nito kundi lumalakad dito. So kapag kayo po ay masunurin sa utos ng Diyos, wala ka sa ilalim ng kautusan kundi ikaw ay lumalakad sa ibabaw nito. Sabi po rito, ang matuwid ay wala sa ilalim nito kundi lumalakad dito. Isinasa kabuhayan niya ang 10 utos ng Diyos. At kapag ang 10 utos ng Diyos po ay isinasa kabuhayan natin, wala tayo sa ilalim nito kundi tayo po ay nilalakaran natin ito. Yung po ang napakalinaw na paliwanag sa atin mula sa aklat na The Glad Tidings, page 80 by E.J. Wagoner. At sabi sa The Glad Tidings, page 120 by E.J. Wagoner also. Ang sabi po sa atin, kaya nga ang kautusan ay laban sa mga gawa ng laman. Ang isipan ng laman ay hindi napapasaklaw sa kautusan ng Diyos. Roma 8:7. Kaya yung mga nasa laman ay hindi mapaluluguran ang Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan. Ito ay isa namang malinaw na katunayan ng katotohanan na ang maging nasa ilalim ng kautusan ay ang maging manlalabag dito.
Ang kautusan ay espiritual. Kaya nga lahat ng mga pinapatubayan ng Espiritu ay lubos na nasa pagkakatugma sa kautusan at kaya sila'y wala sa ilalim nito. Napakalinaw po ng mga binabanggit po sa atin dito. Na kapag tayo po ay nasa ilalim ng kautusan, ang ibig sabihin pa nito ay tayo po ay manlalabag. Manlalabag nito. Nilalabag natin ang kautusan. Kapag nilabag natin ang kautusan, tayo po ay nasa ilalim ng kautusan o sa ibang salin ay nasa ilalim ng kasalanan. Yan po. Kaya po malinaw na ang ibig sabihin ng ilalim ng kautusan ay ilalim ng kasalanan. At yung mga nasa ilalim ng kautusan ay mga manlalabag ng kautusan. Kaya yung ibig sabihin under the law is equal to under sin or transgression to God's law. Yan po ang ibig sabihin po nito. At ano naman pong ibig sabihin ng works of the law o yung mga gawa ayon sa kautusan? Ang sabi sa atin sa The Glad Tidings 55 ni E.J. Wagoner, sapagkat ang lahat ng sa mga gawa ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi na natilis sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Galatia 3:10. Sino ang nasa ilalim ng sumpa? Sapagkat iyon ay magiging kasalungat ng Apocalypse 22 verse 14 na ang sabi po ay mapapalad sila na sumusunod sa kanyang mga utos upang sila magkaroon ng karapatan sa puno ng buhay at makapasok sa pinto patungong syudad. Mapalad silang sakdal sa lakad na nagsisilakad sa kautusan ng Diyos. Awit 119 verse 1. Ito po ay sa The Glad Tidings page 55 ni E.J. Wagoner. Sa pagpapatuloy po, ang sabi po sa atin sa parehong aklat, kaya nga yung mga nasa pananampalataya ay mapapalad at yung mga sumusunod sa mga utos ay mapapalad. Sa pamagitan ng panampalataya, sumusunod sila sa kautusan. Tandaan itong mabuti. Sila'y sinusumpa dahil sila'y sumusunod. Hindi sila sinusunod. Sabi po rito ay tandaan itong mabuti. Sila'y sinusumpa dahil sila'y sumusunod sa kautusan, ngunit dahil hindi sila sumusunod dito. So kaya pala sinusumpa sila hindi dahil sa sumusunod sila sa kautusan, kundi dahil sa sila ay sumusunod dito. Hindi sila sumusunod dito. Kaya nga nakikita natin na ang mga gawa ng kautusan ay hindi nangangahulugan na ang isa ay sumusunod sa kautusan. Hindi. So ang ibig sabihin pala ng tinatawag na mga gawa sa kautusan, ang ibig sabihin pala po nito, ito yung nangangahulugan ng mga paglabag sa kautusan. Kaya po yung works of the law ay equivalent sa tinatawag natin disobedience to God's law. Kapag ikaw ay masuwayin sa utos ng Diyos, yun po ang tinatawag nating works of the law. At ano naman po ang ibig sabihin ng curse of the law o yung sumpa ng kautusan? Ang sabi sa The Glad Tidings page 61 by E.J. Wagoner, sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin. Galatia 3:13. Ang sumpa ay ating nakita ay paglabag. Galatia 3:10. Kaya nga tinubos tayo ni Kristo mula sa paglabag sa kautusan, mula sa ating pagkabigo na ipagpatuloy ang lahat ng kanyang mga matutuwid na mga kahilingan. Hindi na dapat tayo nagkakasala pa. Kaya yung palang ibig sabihin ng curse of the law ay tumutukoy pala yon sa paglabag. Kasi pag lumalabag po tayo, ay may kaakibat po yung sumpa, may kaakibat na curse. May sumpa. At lahat po ng gumagawa ng kasalanan, lahat ang lumalabag sa utos ng Diyos ay sinusumpa. May sumpa. At lahat naman na sumusunod sa kautusan ng Diyos ay may pagpapala naman po. Yung pong kabaligtaran ng tinatawag na curse of the law. Kaya, ang sumpa ng kautusan ay nangahulugan paglabag sa kautusan. Kaya yung curse of the law is equal to disobedience to God's law. Ano naman pong ibig sabihin ng nasa ilalim ng biyaya? Yung tinatawag na under grace. Ano po ibig sabihin nito?
Ang sabi sa isang aklat po sa Book 1 ng The Daily Good News, page 60 by A.T. Jones and E.J. Wagoner. Ang sabi po ay, under grace means obedience to the law of God. So kapag kayo po ay sumusunod sa utos, sa pamagitan ng panampalataya at sa pamagitan ng biyaya, ang tawag po dyan ay you are under grace. Ikaw ay nasa ilalim ng biyaya. Bakit po? Sapagkat sumusunod ka sa kautusan dahilan sa biyaya, kabutihan, at panampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. So kapag nasa ilalim tayo ng biyaya, ay malinaw na nangangahulugang sumusunod tayo sa mga utos ng Diyos dahil ang buhay ni Kristo ay naghahari sa atin at ang kanyang katuwiran ang nangibabaw sa ating buhay. At ang under grace is equivalent to obedience to God's law. Yan po, napakalino po yan. Para po sa kaalaman natin na ang dagdag na kaalaman natin na ang mga sulat ni Ellen G. White na ang The Glad Tidings ay paliwanag ng aklat ng Epistle to the Galatians na sinulat ni Pablo. Kaya yung Glad Tidings po ay ito po ay paliwanag doon po sa aklat ng Galatia na sinulat ni Pablo. At yun namang aklat na The Bible Studies on the Book of Romans, ito po ay yung ni E.J. Wagoner ay paliwanag sa aklat naman ng Romans. Aklat ng Roman ni Pablo. At ang aklat na The Consecrated Way to Christian Perfection, ito naman ay na sinulat ni A.T. Jones, ay paliwanag naman po ito sa aklat ng Hebrew na sinulat ni Pablo. At sa iba't ibang aklat po ay ipinaliwanag na ng Panginoon. Ipinakalob na ng Panginoon ang mga paliwanag nito sa kanyang mga lingkod na si A.T. Jones at E.J. Wagoner. Ipinakalob para wala na tayong masabi. Para lahat ng mga talata sa banal na kasulatan ay ipinaliwanag na. Ipinakita na yung mga tamang kahulugan nito upang wala na tayong maisumbat kapag tayo mapahamak, sapagkat ipinakita na sa atin ng Panginoon ang mga katotohanan na kailangan natin para tayo makatayo sa panahon sa araw ng Diyos. At inaanyahan ko rin po kayong lahat na basahin o pakibasa po ang mga aklat at sermon ni A.T. Jones at E.J. Wagoner nang sabi po doon sa Ellen G. White 1888 Materials, page 1208. Ang sabi po ay, ibinangon ng Panginoon sina kapatid na Jones at Wagoner na ipahayag ang mensahe sa sanlibutan upang ianda ang bayan na tumayo sa araw ng Diyos. At ang sabi sa Ellen G. White 1888 Materials, Volume 3, page 1353, nakaloob ang Diyos kina kapatid na Jones at Wagoner ng mensahe para sa bayan. Kapag itinakwil ninyo ang mensahe na daladala ng mga taong ito, ay itinatakwil ninyo si Kristo ang nakaloob ng mensahe. Kaya yung palang mga mensahe na daladala nila Jones and Wagoner, ito pala ay mga mensahe na ipinakaloob mismo ng ating Panginoong Jesucristo. At kapag itinakwil natin yung mga mensahe nila, ay para na rin natin tinatakwil ang ating Panginoong Jesucristo. At ang katanungan po ay, ano naman po ang kaugnayan ng ating Panginoong Hesus sa kautusan ng Diyos? Ang sabi sa Faith and Works, page 18, ang kautusan ng Diyos ay malawak ang tinatalakay at pinapahayag sa mga kapulungan na halos tigang ng karunungan hinggil kay Jesucristo at ang kanyang kaugnayan sa kautusan, tulad ng handog ni Cain. Kaya napakalaga po na maunawaan natin na kapag ituturo natin ang 10 utos ng Diyos, dapat ito po ay nababalutan ng kalulatian ng ating Panginoon. Bakit po? Sapagkat si Kristo po ang nakaloob ng 10 utos ng Diyos. Karakter niya ito, siya ang kalulatian ng 10 utos. At walang saysay ang 10 utos kung wala si Kristo. Tandaan po natin yan.
Kahit na ituro natin ang 10 utos ng Diyos, kung wala si Kristo, ay walang saysay ang 10 utos. Nagkakaroon lang ng halaga ang 10 utos dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nagkakaroon ng halaga, at yan ay pundasyon ng luklukan, ng tinatawag na luklukan ng Diyos. Pundasyon yan. Pinakapundasyon ng luklukan ng Diyos. Dahilan sa nakapaloob dito ang ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang dapat na mabigyan natin ng pansin, na ang halaga, yung pinakahalaga po nito ay dahilan sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po sabi sa Last Day Events sa malaki po, page 4, ang sabi po, sa gayon ang Panginoong Hesus, ang anak ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa kautusan ng Diyos ay nagtaas at nagparangal ng kautusan. Tiyak na hatulan ng Diyos ang bawat kaanib ng bawat iglesyang nag-aangking Adventista del Septimo Dia na hindi naglilingkod sa Kanya. Ngunit sa pamamagitan ng pagmamataas, kasakiman at kamunduhan ay nagpapakita na ang mga katotohanan na mula sa langit ay hindi gumagawa ng reformasyon sa Kanyang ugali. Napakalaga po na ang kautusan ng Diyos ay magkaroon ng bisa sa bawat isa sa atin. At ang sabi po sa atin na si Kristo ang nagparangal sa kautusan. Si Kristo ang halaga ng 10 utos ng Diyos. Siyang kalulatian at ningning nito. Walang kwenta ang kautusan kung wala si Kristo. At si Kristo ang nagbibigay ng halaga dito. Kaya kung itinuturo natin ang kautusan na wala si Kristo, ay ito ay walang saysay at walang bisa at hindi magbabago ng ugali. At hindi tayo makasusunod sa utos kung wala po ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi babaguhin tayo ng ating Panginoong Jesucristo. At yung katuwiran ng kautusan ay yun ang ibabalot sa atin. Yung pagiging masunurin sa utos ng Diyos. Yung sakdal na pagsunod sa utos ng Diyos. Yung ugali ng ating Panginoong Jesucristo. Yung po yung tinatawag na robe of Christ's righteousness. Ito po yung damit ng katuwiran ni Kristo na ibabalot sa atin. At gagawin niya tayong conquerors, more than conquerors o mananagumpay laban sa kasalanan. At gagawin tayong matuwid ng ating Panginoong Jesucristo. At gagawin tayong masunurin sa lahat ng kanyang mga utos. Kaya po, ang sabi sa atin na ang kautusan ng Diyos ay isa lamang tunay na pamantayan ng kasaktalang pangmoral. Ang kautusang iyon ay ipinakita sa buhay ni Kristo. Sinabi niya mismo, iiningatan ko ang mga utos ng aking Ama. Yan po ay nakasulat sa 1:15 verse 10. Yan po ay sa Sanctified Life, page 80. At napakaliwanag po na si Kristo ang may akda ng kautusan. Ito ay paghahayag ng kanyang ugali. At ang sabi sa atin sa Bible in Studies of the Book of Romans, page 16 ni E.J. Wagoner, kay Kristo natatamo natin ang katuwiran ng kautusan sa pamamagitan ng kanyang buhay. Ang tinig na nagpapayag ng kautusan sa Sinai ay tinig ni Kristo. Ang tinig na nag-iisa na may katuwirang ito na makapagkakaloob. Na yung palang, ang sabi po rito ay yung katuwiran ng kautusan ay matatamo natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At yung tinig na nagpapayag ng kautusan sa Sinai, yung nagsalita sa Sinai, sa bundok ng Sinai, yung pala ay tinig ni Kristo. Ang tinig na nag-iisa na may katuwirang ito na makapagkakaloob. At ang sabi po sa atin, dito po sa The Glad Tidings 130 ni E.J. Wagoner, ang kasakdalan ng kautusan ay nasa kanya dahil ang kanyang buhay ay ang kautusan. Yung buhay pala ng ating Panginoong Jesucristo. Yung kanya ay pinamuhay dito sa lupa. Ito po ay ang kautusan ng Diyos. Sinunod niya ang kautusan ng Diyos at siya ang nagparangal sa kautusan ng Diyos. Kaya po sabi po rito sa atin, si Kristo ang Diyos na nagkaloob kay Moses ng kautusan sa bundok ng Sinai. Napakaliwanag po yan. Ang
ang Panginoong Jesucristo po mismo ang nagbigay ng kautusan ito. Siya ang sumulat nito at ibinigay ito kay Moses para ipaalam, ituro sa bayan ng Diyos upang sa magitan ng biyaya at kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo ay masunod nila ang mga nilalaman nito. At ang sabi po sa atin sa 1:14 verse 15, sabi ni Jesus, kung ako'y iyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya kung si Kristo po ang Diyos na nagsasalita sa bundok ng Sinai, at siya ang nagkaloob ng 10 utos, at daliri ni Kristo ang sumulat ng 10 utos upang ating sundin at mahalin. Kung mahal natin si Kristo, susundin natin ang kanyang mga utos. At ang sabi sa Patriarchs and Prophets Tagalog 438, hindi nadadama ng bayan ang pagkamakasalanan ng sarili nilang mga puso, na kung wala si Kristo ay imposible para sa kanila na maingatan ang kautusan ng Diyos. Kaya napakalaga po ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat kung wala, sabi po doon, kung wala si Kristo sa puso, ay imposible para sa kanila na maingatan ang kautusan ng Diyos. Kaya sabi po sa atin sa Acts of the Apostles Tagalog 297, at sa biyaya ni Kristo ay maaring makasunod tayo sa batas ng Diyos. At ang sabi po sa atin dito sa Bible Commentary Volume 7, 949, tandaan natin ang pagsunod kay Kristo ay nangahulugan pagsunod sa lahat niyang mga utos. Kapag tayo sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo, ito pa rin nangahulugan na sumusunod tayo sa lahat niyang mga utos. At sabi sa review ni Herald May 6, 1875, ang Diyos si Kristo mismo ay mabiyayang nagsalita hinggil sa kanyang kautusan at isinulat ito ng kanyang mismong mga daliri sa bato, gumagawa ng solemneng pakikipagtipan sa kanyang bayan sa Sinai. Sa ang ating Panginoong Jesucristo po, sa magitan ng kanyang sariling daliri, ay sinulat niya ang kautusan at ipinagkaloob ito kay Moses. At ang sabi sa atin sa Faith and Works 237, si Kristo ang nagsalita ng kautusan sa bundok ng Sinai at alam niya ang tikas ng lahat ng mga tuntunin nito, ang kalulatian at kamahalan ng kautusan ng langit. Yung palang kalulatian, yung bumabalot na kalulatian sa 10 utos ng Diyos, at ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi po dito sa Fundamental of Christian Education 237, si Kristo po ang kalulatian at kamahalan ng kautusan ng langit. Sana po sa ating mga ipinakita po sa atin ay inaanyahan tayo ng ating Panginoon na tanggapin siya bilang ating personal na Panginoon at tagapagligtas. At kapag sumampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo, ay babaguhin tayo ng ating Panginoon. Ang ating ugali ay babaguhin. Magkakaroon ng entire transformation sa ating pamumuhay. At ang nilalaman ng 10 utos ay isusulat sa ating mga puso. At sa tulong at sa biyaya at kabutihan, kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo, ay masusunod po natin ng sakdal ang 10 utos ng Diyos at lalakad tayo kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Lumalakad sa isang landas ng pagsunod. At kapag ito po ay mangyari sa buhay natin, kapag tayo po ay naging masunurin sa utos ng Panginoon, kasama ang ating Panginoong Jesucristo, pagdating ng ating Panginoon, tayo po ay ilipat ng Panginoon mula dito sa lupa at dadalhin tayo sa langit, sa bagong langit at bagong lupa na inihanda ng Panginoon para sa mga
maliligtas. At mabubuhay po tayo doon magpasawalang hanggan, sapagkat ang buhay ni Kristo ay nasa sa atin. At na-reproduce ang ugali ni Kristo sa atin ng sakdal. At tayo po sa magitan ng panampalataya, biyaya at kabutihan ng ating Panginoon, tayo lumakad sang-ayon sa nais ng ating Panginoon. Salamat po, at sana po ay nakinabang tayo, pinagpala tayo sa ating pong napanood ngayon at narinig. At ito ay sana po ay makabisa sa atin. Salamat po muli sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo.